Hello everyone, good morning. This is the continuation of our report which is about kay Rollo May. So brief background lang kay Rollo May. Si Rollo May is one of the most well-known existential psychologist. Pinagsama niya yung existential philosophy with psychology to understand human struggle. Ang existentialism is importante siya sa psychology kasi it focuses on personal responsibility, freedom, and meaning. It helps us to understand kung bakit tayo natatakot, paano natin hinaharap yung mga challenges, and paano natin mahahanap yung meaning natin sa buhay natin. So, the existential psychology is isa siyang school of thought sa psychology na nakatuon sa personal responsibility, freedom at paghahanap ng reason sa buhay. So, in other words, existential psychology is tungkol siya sa paano natin hinaharap yung reality sa buhay natin, including anxiety, freedom, relationship, and death. The key concept here of May's theory is anxiety and freedom. So sabi ni May, ang anxiety is isa siyang natural na part ng buhay natin, lalo na kapag nakakaharap tayo ng mga uncertainty or malalaking decision. So pero hindi lahat ng anxiety is parang bad siya or masama siya. So meron tayong tinatawag normal anxiety and neurotic anxiety. The normal anxiety is isa siyang healthy type ng anxiety na nag-uudyog sa atin na mag-isip at kumilos ng maayos. For example, kapag may exam tayo, ang anxiety or normal anxiety is sumutulong sa atin na mag-aral. While the neurotic anxiety is ito naman yung sobrang takot natin na hindi na natin alam yung gagawin natin. For example, kung natatakot tayong mag-fail, kaya hindi ka na lang nag-aaral or hindi mo na lang sinusubukan. So, here, another is the freedom. Ang freedom naman is may kasamang responsibility. So, kapag may kalayaan tayong mamili or we have choices, we also have responsibility na yung meron din tayong responsibility sa mga possible na magiging result ng ating mga decision. So, ayun naman kay May, ang existence ay hindi lang basta like you're alive. So, dapat mong hanapin yung meaning sa buhay mo. Hindi sapat na sumunod lang sa society or gawin yung gusto ng iba. Dapat, we also need to kilalanin natin yung sarili natin at hanapin kung ano yung nagpapasaya sa atin. So, the three modes of being, meron tayong tatlong paraan ng pag-iral o pagiging being ngayon kay May. We have wealth, our physical world, myth wealth, social world, and Egen wealth, which is personal world. So, ang wealth is ito yung mga relationship natin sa nature and sa body natin. So, halimbawa yung pagkagutom natin, yung pagkasakit or pagkamatay. While the myth wealth, social world, is ito naman yung ugnayan natin sa ibang tao. Dito pumapasok yung mga relationship, love, friendship, and sense of belongingness. So, ang ating relation ay while the Egen wealth naman is yung relationship natin sa personal natin, sa sarili natin. So, kung paano natin naiintindihan at tinatanggap yung sarili natin. So, ang psychotherapy is isa siyang treatment for mental health issues and emotional struggle na i-involve yung talking with a trained therapist. Tinutulungan nito yung individual para maintindihan nila yung thoughts nila, yung emotion, and yung behavior nila, and find ways to cope with challenges. So, ano nga ba yung goal ng psychotherapy? Yung goal niya is para ma-improve yung well-being,
ma-resolve yung personal issues and ma-develop yung or makadevelop na healthier ways of thinking and behaving. Karaniwang ito ang ginagamit sa depression, anxiety, stress, at mga problem sa relationship. So now we have related research on existentialism. So there are studies supporting May's ideas, which is terror management theory or TMT. Also, we have research on anxiety and meaning. Ang TMT or Terror Management Theory is ipinapakita nito, or itong research na to is pinapakita niya yung fear natin sa death or sa kamatayan na may malaking impact sa behavior natin and sa decisions natin. For example, kapag nare-remind tayo na we're all mortal, like kakain din, tatae, kakasakit, then ganon, or mamamatay din. Mas nagiging attached tayo sa ating cultures and beliefs. While the research on anxiety and meaning, ipinapakita ng studies na ang mga taong may sense of purpose sa mga buhay nila ay sila yung mas hindi naapektuhan ng existential anxiety. We also have psychotherapy. So, what is psychotherapy? So, ang psychotherapy is ginagamit ang existential therapy para matulungan yung mga taong dumaranas sa mga depression, anxiety, or existential crisis. Work and career. So, maraming career coaches ang gumagamit ng existential principle para matulungan nila yung mga tao or yung mga tinuturuan nila na hanapin yung trabaho na may meaning para sa kanila or yung tao namang na-attach nila doon sa trabaho na yun. Now, another is personal growth. So, mas naunawa natin yung personal natin and mas nagiging independent tayo sa ating mga decision. So, in other words, pinaalala sa atin ni Rollo May na hindi natin dapat takasan yung anxiety and struggles natin sa buhay natin because it is part of our life. So instead, dapat we should embrace it or yakapin natin ito bilang bahagi ng buhay natin or our existence natin and gamitin natin ito para mas mag-grow tayo or mas ma-motivate tayo sa mga buhay natin. Now, we proceed to the threats in the world, mortality, salience, and denial of our animal nature. But first thing is, ano yung wealth? Ang wealth is, ito ay tumutukoy sa physical natin, or physical world natin. Yung reality na tayo ay biological beings na yun nga, may katawan, instinct, and emotion. So, kabilang dito yung basic needs natin tulad ng pagkain, pagtulog, and survival. So, it's because we are all human. Gusto nating isipin na mas mataas tayo kaysa sa ibang hayop. Pero hindi natin ma-deny na we are part ng natural world. So, the terror management theory and yung pagtanggi natin, yung pagtanggi ng mga tao sa animalistic nature, ayon sa TMT, natatakot yung mga tao sa death, kaya bumubuo sila ng psychological defenses para hindi nila harapin yung mga reality na mamamatay din sila at the end of the day. So, isa sa mga way ng defense mechanism nila is ito yung pag-distinguish natin or pag-distinguish nila sa sarili nila mula sa ibang hayop. So, iniisip nila na mas mataas sila dahil mayroon tayong culture, religion, and morality. So, halimbawa, ang bodily functions tulad ng pagdumi at iba pang likas na process ng katawan natin is tinuturing na bastos dahil pinapaalala ito na may physical limitations tayo katulad ng ibang hayop. So gusto natin isipin na tayo ay may spirit, kaluluwa, and mas mataas na kaluhulugan sa buhay. So kaya tinatanggihan natin yung idea na tayo ay
simple biological beings lang. So, ayun naman sa research ni Jamie Goldenberg at yung mga kasamahan niya, yung mga team niya, kapag daw yung tao is pinaalalaan yung tungkol sa mga death nila or mortality salience nila, nagiging mas matindi yung kanilang reactions or yung pagkadismaya, pagkadisgust nila sa mga bagay na nagpapaalala sa animal nature nila. For example, like kapag may isang tao na pinaalalaan yung tungkol sa kanilang own death, mas nagiging negative yung reaction niya sa mga bagay tulad ng blood, vomit, or kahit breastfeeding. Dahil dito ay nagpapakita ng pagiging biological beings natin. So, napansin din na sa study na kapag mas aware ang isang tao sa kanyang mortality or kamatayan, mas nagiging nationalistic o mas pinanghahawakan niya yung culture and beliefs na yung paniniwala niya. Halimbawa, mas nagiging harsh siya sa mga taong kabaliktaran sa mga paniniwala and culture niya dahil ito yung mga nagbibigay sa kanya ng sense of meaning and security. In other words, ginagamit ng tao yung culture, morality, and belief nila bilang protection sa sarili nila laban sa existential fear ng kamatayan. So, in summary, itong wealth is the fear of death is nagiging reason na siya kung bakit gusto natin itangi yung pagiging hayop. Ginagamit natin yung culture, religion, yung mga belief natin bilang paraan ng psychological defense para hindi natin harapin yung reality na at the end of the day is mamamatay din tayo. So now we proceed to defining meaning, the myth, wealth, attachment, and close relationship. So first thing is, what is myth wealth? Ang myth wealth is tumutukoy siya sa mundo ng mga interpersonal relationships natin. Yung connections natin sa ibang tao. So dito pumapasok yung relationship natin sa family, friends, and romantic partner ng isang tao. Sa existential psychology ni Rollo May, ang myth wealth is isa siyang mahalagang part ng ating pagkatao dahil ito yung nagbibigay ng kabuluhan sa buhay natin. So, the role of relationships in coping with mortality. So, ayun sa TMT, yung fear natin sa kamatayan is isa siyang malalim na part ng ating pagkatao. At isa sa mga way natin para to face this is sa pamamagitan ng pagbuo ng malalalim na relations sa ibang tao. So kapag alam nating may taong nagmamahal and sumusuporta sa atin, is nagkakaroon tayo ng feeling na hindi tayo nag-iisa sa mundo. So ang attachment sa ibang tao is nagbibigay ng sense of security or isang way para maibsan yung mga fear natin sa mortality. So, yun sa research, kapag pinaalalahanan ang tao tungkol sa kamatayan nila, mas nagiging clingy sila sa kanilang mga mahal sa buhay. So, halimbawa, nagiging mas affectionate yung mga anak sa kanilang magulang o mas nagiging intimate yung isang tao sa kanyang romantic partner if malapit na siyang mamatay. So, sa madaling salita, ginagamit natin yung ating mga relationship bilang psychological defense laban sa fear of death natin. Sa pamamagitan ng showing love and attachment sa ibang tao, nakakahanap tayo ng reasons na mabuhay and nagkakaroon tayo ng feeling na hindi natin kailangan harapin yung mortality ng mag-isa. So now we proceed to the growth in the war, the upside to struggle. So, how challenges contribute to growth? In existential psychology ni Rollo May, yung mga challenges natin, yung mga paghihirap sa buhay natin is hindi lang siya basta hindrance, kundi isa siyang opportunity para sa personal growth natin.
yung like kapag naman tayo sa mahihirap na situations, natututo tayong mas maging matatag and like harapin natin yung mga challenges ng mas may matibay na loob or like dedication. So, sa gitna ng pagsubok natin is mas nakikilala natin yung sarili natin, yung weaknesses, our strength, our weaknesses, yung kung ano talaga yung importante sa atin. Yung hirap ng buhay natin is nagtuturo sa atin ng new perspective. For example, like after natin maka-encounter ng malalaking pagsubok, mas nagiging appreciative tayo sa mga maliliit na bagay sa buhay natin or yung mga bagay na dumadating pa sa buhay natin. So, yun kay Rolyo May, hindi natin dapat iniiwasan yung challenges natin, yung mga nangyayari sa buhay natin dahil ito talaga yung destiny natin and nagpapalalim din siya ng mga understanding natin sa sarili natin, our perspective, and nagbibigay siya ng reason for us na mabuhay pa. So in other words, yung paghihirap natin is hindi lang siya basta dapat pagtiisin, kundi we need to embrace it as a part of our personal growth. So now we proceed to the strength and weaknesses of his theory. So for the strength, we have focused on human experience, integration of philosophy and psychology, and emphasize on personal responsibility. So, naiiba si Rolyo May sa ibang psychologists dahil hindi lang siya nakafocus sa mga symptoms and behavior ng isang tao, kundi sa whole experience ng isang tao. Lalo na dun sa paghahanap nila ng reasons sa buhay nila, kung reasons why there exist. Then, pinagsama niya yung existentialist philosophy and psychological concept na nagbibigay ng deep and parang makabuluhang concept or makabuluhang perspective sa struggles ng tao. So, ayon sa kanya, or ayon kay Rolyo May, kahit na mahirap yung buhay, we have power para piliin natin kung paano tayo, on how we face the struggles or the challenges in our lives. While on the other hand, weaknesses, lack of empirical evidence to abstract, limited practical application. So dahil nga malalim and philosophical yung approach ni Rolyo May, mahina ito sa scientific research and empirical validation compared sa ibang psychological theories. Hindi rin madaling scale or i-test yung mga concepts niya tulad ng anxiety and research for meaning. Kaya that's why mahirap itong i-apply sa psychotherapy na may concrete interventions. Although nagbibigay yung theory niya ng makabuluhang pananaw or perspective sa buhay ng isang tao, but hindi ito nagbibigay ng like tiyak na strategies kung paano dapat harapin yung existential struggles natin ng mga tao. Now, the applications of May's idea in our daily life, we should embrace the struggles as a part of our growth. So, kapag dumaan tayo sa challenges, sa pagsubok, we should always think na we should always see that as an opportunity para mas maging matibay and mas makilala natin yung mga sarili natin. We also should acknowledge anxiety, but we don't let it control us. So, normal yung anxiety, pero dapat hindi natin itong gamitin upang mas pag-isipan natin yung mga decisions sa buhay natin. Find meaning through relationships. So, yung connections natin sa ibang tao is nakakatulong sa atin para magkaroon ng mas malalim na reason sa buhay. And live authentically. So, huwag tayong matakot gumawa ng sarili nating decision or in our
own decisions and we should accept the responsibility para sa mga choices na pinili natin and the consequences at the same time. So in other words, yung buhay natin is full of uncertainty and challenges, pero nasa atin pa rin yung choice or nasa atin pa rin yung kakayahang gawin nating makabuluhan yung ating existence. So that's all of my report. I hope na may naintindihan kayo. Thank you.